Ikakanta ni Gustavo ang sarili niyang dalawang anak si Roberto at Miguelito, kapalit nito sa kapatawaran ni Matilde at Tanggol. Samantala, hindi sana aabot itong si Roberto na iligpit itong si Tanggol sa araw ng butuhan dahil mahigpit na ipinag-uutos ni Gustavo sa kanila na huwag galawin ito. Ngunit dahil sa pagwawala ni Olivia at sa paglabas nito sa totoong pagkatao ni Roberto, napilitan si Roberto na suwayin ang utos ni Gustavo. Sa araw ng butuhan, nanganganib din ang kanilang pagkapanalo. Isiniwalat ni Olivia sa lahat ng mga tao kung sino ito. Sobrang init ng ulo ni Roberto at Miguelito, hindi sila nakapagtimpi at kanilang pinagtutulungan itong si Tanggol. Ngunit, sinadya din ito ni Tanggol, sinunggaban niya ang pagkakataon para ipakita sa harap ng mga tao ang tunay na kulay ng pamilyang Guerrero. At sa pangyayaring iyon, tuluyan ang bumagsak ang mga Guerrero. Samantala sa kabilang banda, habang napalaban naman itong si Tanggol ay napag-isip-isip naman ni Ramon ang mga sinabi ni Tanggol sa kanya. Sa puntong ito, kailangang mamili ni Ramon, ngunit siya'y pinagsabihan naman nila ni Divina at Inting kung sino si Tanggol. Sinabi ng mga ito na hindi umano magbabago ang pasya ni Tanggol dahil meron umano itong paninindigan. Ang utos ni Ramon ay nasupo naman ito ni Tanggol. Naabutan ni Tanggol ang ginawa ng mga Red Phoenix sa mga ibang butuhan kahit umalma itong si Tanggol at nakipagsabayan sa nasabing grupo. Nakasakol ni Tanggol itong si Lucio at hindi rin niya sinayang ang pagkakataong ito para paaminin kung sino ang nag-utos sa mga ito para takutin ang mga buntante. Sa kabutihang palad dahil tagilid na ang sitwasyon ni Lucio ay kumanta naman ito at itinuro ang pamilyang Guerrero na si Roberto. Dagdag pang sinabi ni Lucio ang patungkol ito sa nangyaring pangsabig at si Santino ang inutusan umano ni Roberto. Dito na napagtanto ni Tanggol na ang kanyang kapatid ay ginagamit lamang ng pamilyang Guerrero dahil ito sa grupong Red Phoenix. Sa puntong ito, tinapos ni Tanggol ang buhay ng matanda.